25 na. Pero hindi po yan ang aking pong topic. Pag-uusapan po natin kung gaano po yung habag ng Panginoon, yung amazing grace ng Panginoon po sa buhay po ng bawat po sa atin. Alam niyo po ba, ang grace po, sa Greek word po na ay charis, o charis, o charis, mean favor, love, and kindness. At ito din po, Panginoon, ito din po mga kapatid, yung Panginoon natin si Jesus, yung word na grace sa Bible po ay appears 159 times. But si Jesus never used word grace sa kanyang punta din sa lupa. Why? Si Paul, ginagamit yun every time marinig natin si Paul is speaking about grace. Nag-preach about grace. But Jesus Christ not. Why? Ang sabi sa John chapter 1, chapter 14, the word became flesh and made his dwelling among us. He have been sent his glory, seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace. Pwede mo sabihin natin, full of grace and truth. Isa po, full grace and truth. Mga punong-puno kayo, mga kapatid. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Sabay-sabay po tayo. Full of grace and truth. Amen. Alam niyo po ba, si Jesus Christ, siya mismo po yung grace. Amen po ba tayo doon? Hindi niya kailangan to explain kasi siya mismo yung grace. Ang gusto ng Diyos, hindi lamang pakinggan natin sa lecture, kundi maranasan natin yung grace ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba tayo doon? Yung grace na pinag-uusapan natin is undeserved. Yung grace na pinag-uusapan natin is unearned. Yung grace na pinag-uusapan natin is unmerited. Favor of God. Kaya yung grace na pag-uusapan po natin ngayon, isa pong mahalagang pag-uusap para po sa ating buhay pananampalataya. Kung ating paniniwala noon na kailangan natin magsumikap, gumawa sa Panginoon para tayo ay maligtas, pag-uusapan po natin na hindi natin kailangan yan para tayo ay maligtas. Amen. Because God Himself, full of grace. Amen. Sabi ko po, excited po ako sa preaching na ito eh. Amen. Sabi po sa Acts chapter 4, verse 12, sabi dyan, salvation is found in no one else. Amen po tayo doon. Salvation is found in no one else. Yung salvation po na natatagpuan natin, hindi natin matatagpuan kahit kanino. Kanino lang? Kay Jesus lang. Yes. Amen. Hindi dahil sa effort mo, hindi dahil kayo lumuluhod o laging nanalangin sa Panginoon, hindi dahil ka laging nagsisimba, hindi dahil lagi ka nagbabasa ng Bible, hindi dahil sa mga bagay na ginawa mo, kundi sa bagay na ginawa ni Jesus. Amen. That's salvation. Niligtas po tayo sa mga bagay na ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Yes. Siya ay namatay, nilibing, at muling nabuhay para sa ating lahat. Amen. That's His grace. Amen. Amen. Sa Tagalog po, para matumatin dyan, sa Kanya lamang, kanino? Matatagpuan ang kaligtasan. Kanino daw? Kay Jesus lamang. Kaya nga sabi sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Wala nang ibang daan, kapatid. Yes. Marami nagtuturo na dito daan, but wala nang ibang daan. Jesus is the way, the truth, and the life. There's no other way, kapatid.
we are saved because of God's grace. We are saved because of God's grace. Tayo ay naligtas, i-deliver ng Panginoon dahil sa grasya at awa habag ng Panginoon. Kaya nga, we thank God. Lagi natin pinapasalamatan yung amazing grace ng Panginoon. Nung hindi pa kita kilala, tayo po mga kapatid, papaalala ko lang po sa inyo, nung wala ang Diyos sa atin, kaaway tayo ng Diyos. Tandaan po natin yon, kaaway tayo ng Diyos, kapatid. Ibig sabihin ng kaaway, nobody could help us, walang pwedeng tumulong sa atin, yung ating mga utang, yung hindi tayo pwedeng iligtas ng ating sariling gawa. We are not going about yung ating direksyon. Iisa lang destination natin kung wala ang Panginoon, Jesus. Ang destination natin ay hell. Pinapaalala ko lang po, meron tayong kaaway. Kung nakalimutan natin, meron diablo. May kaaway tayo. Kung wala ang Jesus sa atin, kaaway tayo ng Diyos. Malinaw na po ba yun? Amen po tayo doon. Amen. Kaya nga, mga kapatid, nung dati tayong kaaway ng Diyos, ngayon tinanggap mo si Jesus, nananampalataya ka, by His grace, hindi mo na siya kaaway. Hindi niyo po ko naintindihan. Dahil sa ginawa ni Jesus, napako siya, namatay, nilipin at muling nabuhay para sa ating lahat, kapatid. Doon pa lang amazing na. Doon pa lang tapos na ang preaching. Tanda niyo mga kapatid, nung wala pa tayo sa Panginoon, tayo ay wala. Wala po tayo. Wala tayo pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, kapatid. Amen. Game. Ito na po yung ating text na pag-uusapan. Romans chapter 3, verse 22-24. For all have been seen. Pwede yung basahin po natin. For all Have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Amen. sino po nagpapasalamat sa habag ng Panginoon? Sa grace ng Panginoon, sa awa ng Panginoon, at sa kabaitan ng Panginoon. Yung grace po na pinag-uusapan natin, mga kapatid, ito po yun. Jesus did not run away from us. From people like you. Jesus ran toward you, kapatid. Us. And embrace us, take care of us, welcome us, and love us. Ulitin ko lang po. Yung Diyos po na ating pinaglilingkuran, dahil mahal niya tayo, nasabi niya, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Hindi po ko naintindihan, lahat tayo nagkasala. Amen. Isa pa po, hindi niyo pa po naiintindihan. Lahat tayo nagkasala. Kaya Jesus came. Jesus came for you and for me. Hindi lang yun. Inalagaan niya tayo at minahal niya tayo. Yes. Amen. Dahil bakit? Jesus loved you. Jesus took care of you. And Jesus welcomed you. Amen. No matter what we have done, kahit ano po yung background mo, kahit sino ka noon, kahit anong pagkatao mo noon, mahal ka ng Diyos. Amen. Wow. This is amazing grace, kapatid. Sino ba tayo noon? Pwede tayo magtago ngayon kung ano tayo. Pero mas kilala natin sa inyo natin noon kung sino tayo. Wala tayo, kapatid.
Alam niyo po, habang tinatalakay ko ito, sabi ko, grabe pala itong case mo. Kahit ngayon na wala naman tayo pwede ipagmalaki sa Panginoon. Wala tayong pwede ipagmalaki sa ating Diyos. Amen. Pero mahal tayo ng Panginoon. Amen. Hindi niya tayo binigyan ng categoricism. Ito mahal ko to dahil ito ay laging nagsisimba. Ito mahal ko to dahil ito ay laging nagpe-pray. Ito mahal ko to dahil ito ay laging nagpapasting. Ito mahal ko kasi ang ganda ng gupit, ang ganda ng buhok, ang ganda ng pananamit, maganda ang bahay, malaking bahay, may lupa, ito mahal ko to. Mahal tayo ng Panginoon kapatid kahit sino ka pa. Kahit ano ka pa. Kahit anong background mo, mahal ka ng Panginoon. For we all have sinned, kapatid. Pero yung tao, mga tao, laging yung may categories. Jesus Christ, di niya nga nagkaroon ng category. Ito yun, kasaya po natin. Kung gano'n tayo kamahal ng Panginoon. Pwede basahin natin, the past round brought to him people who were lame, blind, crippled, to those who cannot speak, and many others. They laid them before Jesus and healed them all. Heal them. Tayo minsan, lagi tayo nagbibigay ng categorize. Ito, lame. Ito, crippled to. Ito, blind to. Ito, lagi ito nagsisimba. Ito, hindi nagsisimba. Ito, hindi nag-i-invite to. Nag-i-invite to. But nung lumapit kay Jesus, ang lahat ng iyan, Jesus healed them all. Uulitin ko po ha. Jesus healed them all. Yung all po sa amin sa Kalamba, lahat. Hindi ko alam sa inyong probinsya. Todo. Naintindihan niyo po? Walang tinatangi ang Panginoon. Ulitin ko po, walang tinatangi ang Diyos. Lahat ng lumalapit sa Panginoon, wini-welcome niya. Ganyan niya tayo kamahal. Amen. 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 Hindi pinili ng Diyos ikaw perfect ka. Ikaw nag-aayuri. Hindi pinili ng Diyos na ikaw ganda ng damit mo. Hindi niya pinili yun eh. Lahat ng lumapit sa Kanya, pinagaling niya. Amin po tayo doon. Amin po tayo doon. Lahat ng lumalapit sa Panginoon, wini-welcome ng Panginoon. God grace, grace. Ito pa po, hindi lang tayo mahal ng Diyos, kundi grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sino po nakakaranas yung pagmamahal ng Panginoon? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos natin na buwan? Amen? At yung pag-ibig na naranasan po natin, mga kapatid, ito po yung nagbabago sa buhay po natin. Amen. Jesus came to save us. To save for what? Bakit kailangan tayo maligtas? Alam niyo po ba, mga kapatid? Jesus, nung wala si Jesus, lahat po tayo, hindi sinasun po ng buhay natin, ay kamatayan. Habang buhay na hirap. Yung habang buhay po pinagsabi, forever po yun. Sabi ko sa inyo, yung habang buhay na hirap yung sakripisyo. Yung sakit, yung kamatayan, yung kapahamakan. Impyerno po tayo lahat kung wala si Jesus. Kaya dahil nga po, sa pamamagitan ng buhay na binigyan niya po sa atin, ito po napaganda po ito. Hindi natin kayang abutin ang langit. Kaya langit na po ang umabot sa atin. Hindi natin kaya abutin ang langit, kapatid. Langit na ang bumaba para sa atin. Amen. Kaya nga po, nung tinanggap natin ang Panginoon, bilang Panginoon at kapagligtas ng ating buhay,
Langit tayo. Gusto nyo sa langit. Whatever it is, mayroon tayong assurance of salvation. Amen. Kaya kung mamatay man tayo mamaya o bukas, lumungkot kayo pag-isipan ng pinag-usapan ng kamatayan. Langit tayo. Mukhang dalawa lang po yung langit. Hindi po kayo sangayon. O ayaw nyo ng kamatayan. Wala pong ibang daan para tayo mapunta sa langit, hindi kamatayan. Maliban po tayo may rapture na. Pastor, ba't hindi pinag-uusapan ngayon yan? Eh di ba bagong taon naman? Kasi hindi naman pratika ng buhay natin eh. Amen! Sinong gusto sa langit? Amen! Taas ang kamay! Sinong gusto pumunta sa langit? Taas ang kamay! Amen! Yung mga hindi paghanda sa Panginoon, okay lang yun. Hindi pa ngayon, pero darating tayo doon. Amen? Amen? Kung kayo sa langit, may isang choice pa. Balik po tayo sa text natin. Romans chapter 3 verse 24. For everyone has sinned, and we all fall short. Fall short. Fall short. Lahat tayo nagkasala, and we are all fall short of the glories of standard. Standard. May standard pala ang Diyos. Kapatid, kahit anong effort mo, hard work mo, kahit anong pagsisikap mo, pagpapagal mo, kapos ka pa din, yung nasabi. Pastor, kahit 23 years na ako sa church on the rock, kapos. Pastor, kahit leader, kapos. Pastor, kahit alam ko yung lahat ng memory verse na hindi mo alam, kapos. Kahit ang dami ko nang ginawa sa church, kapos. Kahit lumalakad ako palunod, kapos. Kapos sa standard ng Panginoon. Ano bang standard ng Diyos? Ano yung standard ng Diyos? Ito po. Perfect. Perfection. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is. Be perfect. Hindi 99% ang standard ng Diyos, kundi perfect. Oh, ito po. Sino sa atin dito na-reach na yung 100%? Yung banal na. Yung hindi na nagkakasala. Sino po dito? Kung mayroon po dito, taas niyo po kamay ninyo. Sino dito kahit na nag-church tayo, nagkaroon pa rin tayo ng pagkukulang sa Panginoon? Sino dito? Sino dito yung mga tao na kahit especially kahit wala tayo sa church? Sino dito? Sino dito perfect? Mayroon ba? Taas ang kamay. May perfect. Ako hindi. Wala. We are for sure. Kasi standard ng Diyos ay perfection. Perfection. But no one is perfect. Kaya nga alam ng Diyos na hindi tayo perfect eh. Hindi natin abot, kapos. Diba dati, nung tayo ay, alam ko po yun, narinig ko po ito. Kapag dati sa Pilipinas, kapag may stewardess, mag-apply ka ng stewardess, diba may height standard? Diba? Hindi ko po alam kung 5'11 o 5'9 ang standard. 5'9, sabihin 5'9. Pero pag 5'8 ka, disqualify ka pa rin, hindi ka pa qualify. Kahit 5'9 and a half ka, hindi ka pa rin. Kasi may standard. Nung kayo yung nagdiligawan ni Mr. at Mrs. Di ba meron tayong standard? Yung iba sabi, tall, dark, and handsome. Di ba? Pag hindi yun, hindi ka qualified. Di ba ganon?
Di ba, ang standard minsan yung dapat mayroon kang kotse, bahay, lupa, yung di ba, nalala niyo yung standard na yun? Di ba, may ganun yung standard dati, di ba? Di ba, dapat abam? Pag di abam, no? Di ba ganun? Di ba, may standard? Ang standard ng Diyos sa atin, yung perfection. At lahat tayo doon, baksak, palakol. Hindi natin kaya. Amen! Amen! Kaya nga Jesus Christ came. Amen. Hindi niyo po naintindihan. Jesus Christ came. Yes, amen. Para yung ating kakulangan, siya ang magpupuno. Yes, amen. Siya kasi yung perfect. Siya yung ating perfection. Kagaya po lang sabi ko sa inyo kanina, hindi natin abot ang langit. Langit na ang bumaba sa atin. At 2,000 years ago, sinilang, namatay, at muling nabuhay para sa ating lahat. And this is amazing grace. Amen. Amen! Pagpakas natin ang Panginoon. Kasi lahat po tayo nagkasala, kapatid, tandaan natin yun. At ang kabayaran ng kasalanan, alam na alam natin ay Kamatayan. kamatayan. At yung kamatayan natin, hindi pa sapat, ito lang eh. Kahit anong sikap mo, kahit anong pagpapagal mo, hindi yan sapat. And Jesus Christ came 2,000 years ago for every one of us. Kaya kami nag-usapan natin ito, yung love ng Panginoon. Mga days, last weeks, isang buwan natin pinag-uusapan. Hindi lang natin isang buwan. Every Sunday, kumbaga pag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, naranasan natin, nag-uusap natin yung pagmamahal ng Panginoon. Kapatid, unawain po natin mabuti na kapag tinanggap mo talaga yung pagmamahal ng Panginoon, mag-iiba yung buhay mo, kapatid. Magbabago yung buhay mo. Amen. Kapatid, hindi naman tayo maligtas sa ating mga gawain. Yung gawain, papakita kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Yung naranasan mong pag-ibig, kaya ka binabago. Kaya ka nagbabago. Ang Diyos hindi nagbabago sa atin. Amen. Amen. Mahal tayo ng Panginoon, kapatid. The law will reveal what's wrong with you, but the law cannot fix you. Ano? Basahin po natin. Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. And we have been believed in Christ Jesus so that we might be made right with God because of our faith in Christ. Not because we have been obeyed the law, for no one will ever be made right with God by obeying in law. Amen. Ano ba tayo doon? Naintindihan po natin. Hindi po kasi. Pag-usapan po natin yan. The purpose of the law, it was not designed to make you godly, but to expose your ungodliness. Amen. I'm not saying na hindi natin kailangan sundin ang law. The point is, kung kaya mong maligtas base sa pagsunod mo sa law, si Jesus Christ is ready na. Redundant siya, redundant. Walang silbi. Amen. But we are not saved for our own doing. We love because Jesus what's done into your life. Amen ba tayo doon? Yung pagmamahal ng Panginoon, yung love ng Panginoon,
kung ano siya sa atin. Not because you are obeying the Lord. Hindi ka pwede maligtas by obeying the Lord. Hindi naman naparin si Jesus para hindi ka ba i-demolish yung law? Hindi. Para gampanan niya yung law. Amen. 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 Kaya nga, sa text natin, sabi niya, all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Tandaan po natin, sa 23, lahat tayo nagkasala. Amen. Amen. But lahat tayo justified freely by His grace. Amen. Lahat nagkasala, lahat pinawalang sala. Amen. Dalawa, salamat po sa dalawa. Ulitin ko po, lahat tayo nagkasala, lahat tayo fall short. Impyerno, kapatid. But lahat tayo justified really by His grace. Amen. Amen. Woo! Doon pa lang, gusto mo lang, alam mo, every Lord, thank you, Lord, grabe pa rin ginawa mo. Pastor, ngayon ko lang naiintindihan, 2024 na. 2025 na. Pastor, 24 years na ako sa church. Tanda mo kapatid, dahil sa awat habag ng Panginoon, ikaw ay pinawalang sala ng Diyos. Amen. Yung sin mo, alam niyo, ito pa eh. Parang hindi ka nagkasala, ito ngayon. Amen. Amen. Hindi niyo po ako nakitindihan. Hallelujah. Mukhang nakafocus na kasi 31. Kung anong kakainin nyo. Kung kailan ubas ba, 31 o 32. Ano ba yan? Nakafocus na kasi sa leksyon. Kapatid, Jesus Christ came to save us. Amen. 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 Kahit tayo umabot ng 70, 69 o 80, kung hindi mo ito naiintindihan, magiging walang saysay ang buhay mo, kapatid. Magpapakahirap pag gumawa. Tapos sabihin mo, bakit gano'n? Nasa impyerno pa rin ako. Lumuhod naman ako. Nag-devotion naman ako once. Nabasa ko naman ang Bible 10 times. Bakit gano'n? Kaya tayo hindi makawala sa ganyang mindset. Work. Work. Hindi dahil sa gawa mo. Hindi dahil sa gawa mo, dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya kaligtas, kapatid. Yes. Amen. Freely justified and declared righteous for free. For free? Libre? Pastor, libre na yan? Lahat ng Pilipina gusto ng libre. Hindi naman gamihan. Pag libre, doon tayo lahat. Libre doon. Diba? Tatawa ako dahil yung kapag binigyan ka ng washing machine at kapag may libre na sabon, kahit yung sabon nasa Madrid, pupuntahan mo. Kasi libre yung sabon. Diba? Ay, kawawa nga ba tayo dito? Punta naman lahat gusto natin ng free. Free wifi, free food, free drinks. Diba? Ayoko lang sabihin yun. Narinig na kanina yun. Diba? Lahat gusto ng free. Yung
yung justification na binigay sa atin, libre kapatid. Yung nilinis ka ng Panginoon na parang hindi ka nagkasala, libre yun. By His grace. Wow. Amazing grace. Pwede bang sabihin mo, I am righteous? I am the righteousness of God? Through Jesus Christ. Saba, I am the righteousness of God. Through Jesus Christ. Isa pa, I am the righteousness of God. Through Jesus Christ. Amen. Pwede bang palakpakan ng Diyos natin ng buhay? Woo! Tuloy pa tayo. O ayaw nyo na. Amin bang kami? Amin. The righteousness is a gift. Tandaan mo din, libre yung regalo. It's not a reward for your perfect person o dahil perfect obedience ka to the law. You are clothed today not in your own righteousness. Hindi. Hindi yun sa self-righteousness. Hindi. But with the righteousness of Jesus Christ. Amen. 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 Kaya nga, tinitignan ka ng Diyos as righteous because of Jesus Christ. Deep in the cross. That's amazing grace. Ulitin po natin. Yung dati kang makasalanan, yung dati kang tapon, yung dati kang basura, yung dati tayo impyerno, bakang tao ng hell, yung dating wala, hinango ng Panginoon. Huwag natin kalimutan, ang kabayaran ng sanang kamatayan, hinango ng Panginoon, and all are justified freely by His grace. Amen? Amen. And then you are now righteous in the eyes of God. Amen. Because of Jesus Christ. Amen. Because of Jesus Christ. Amen. Amen. Kaya yung grace natin, yung grace na natanggap natin, dito minerit. It's not merited. Hindi. Hindi dahil sa galing natin. Example. Ano yun? Sino po dito nung nag-aaral ay honor, taas ang kamay? Sige na, pwede nyo lang itaas kahit wala naman makakakita. Wala naman nakakaalam talaga. Pwede nyo lang. Sino dito yung may honor student? Honor student, meron mo dito? Amen. O, pag-uusapan natin yan. Yan. Bakit sila naging honor? Dahil pinagtrabuhan nila yan eh. Nag-aral sila, nagpuyat sila, nagsunod sila ng kilay, nagsumikap sila, nagbigay sila ng project, ginawa nila, ginampan nila, nag-sacrifice sila para magkaroon sila ng honor, reward, award, medal, ibigsa. At yung medal na meron siya, sa baklaran, 10 pesos lang yun. Tama, hindi? Oh. Sabi mo, paano yung makakuha ng 25 pesos? Right? Yung, alam mo yun? And then, yung nanay naghanda kasi nga may honor ng anak. Tuwang-tuwa, may honor ng anak. Oh, valedictorian. Yes. Diba? Pero yung honor na tinanggap niya, pinaghirapan niya. Diba? Amen. Ayun ang merit. Ang tinatawag. Yung grace na tinanggap natin, hindi dahil naghihirap tayo. Hindi dahil nag-sacrifice tayo nagpuyat. Hindi dahil naghihirap tayo tumuod ka, nakapanood, umiyak sa mundo. Hindi yun. Kundi yung ating grace tinanggap ay galing sa ating Panginoon. Amen. Amen! Paano yung Panginoon? Dahil hindi nakitindihan ng honor. Okay, pag-usapan natin yung salary na lang, salary. Sahod. Sino dito may sahod, taas sa kamay? Kung walang sahod, okay lang. Walang problema doon.
Tuwing kayo nagtatrabaho, meron ka natanggapin monthly na sahod. Tama? Yes. Sabihin mo na ang rate mo ay, ang sinasahod mo monthly ay 10,000. Wow. Bale, 10,000. Ngayon, ine-expect mo na 10,000 ang darating sa'yo. Pupunta ka ng 31 sa bangko. Pagtingin mo sa bangko, nakita mo, bakit 3,000 lang to? Di ba? Bakit 3,000 lang to? Mukhang hindi na nagiging makatotohanan. Okay, ganito lang. 1,000 lang sahod nyo. Sahod nyo, 1,000. Parang magiging katotohanan na. Hindi nyo lang bigyan sa sahod. 10,000. Okay lang, ay 3,000 lang yan. 1,000. Ngayon, nakita mo sa bangko, ang sahod mo ay 100 na lang. Magreklamo ka, di ba? Yung nagreklamo, yung peke. Magreklamo ka. Aangal ka. Why? Kasi pinahirapan mo sa loob ng isang buwan. Nagkudkud ka na, nagkudkud na. Ang daming kudkud nun. Di ba? Nahiwa ka, nasulagan ka pa, nasaktan ka, nahirapan ka, napagod ka, nagpuwet ka. Lahat yun, ginawa mo. Dahil, alam mo, in-expect mo na may sahod ka na 1,000. Ayan ang merit, tinatawag. Ang merit kapatid, hindi mo pinaghirapan. Yung God grace, yung habag ng Panginoon, yung awa ng Panginoon, hindi mo pinaghirapan. Amazing grace. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Tuloy mo natin. Pag ayaw nyo na po, papabayad nyo na po ako, ha? Uy, message nyo para di halata. Message nyo ako sa message nyo para di halata. Wala, may nag-message na. Joke, wala pa. Kaya madami sa atin, we cannot receive God's grace because we still living in that idea na yung ine-earn mo, yung salvation. You should not merit the blessing that God gave us to us or to you. Yung blessing na tinanggap mo, kapatid, hindi dahil naghirap ka, nangin ka, ayun ka, nagpwede. Hindi. Because of God's grace, kapatid. Because of God's grace. Amen! For all, yan lang po tayo. Ito na yung text natin eh. For all have been seen and fall short of God's glory, or glory to God. And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Tanda mo sa 23, we are all sin. We are hopeless. Minsan tayo binabasa natin ang ating salvation dahil sa itsura. Nagtaka po kayo bakit ako may bigote. Pinaghandaan ko talaga to. Wait lang po ah. Mabagkot. Ay ko, sabi ni Mrs. ba't di ka nag-aakit? May nakalakan para dyan. Nadali ko sa preaching. Nakita niyo po si Pastor Philip. Nakita niyo po si Philip. Nakita niyo po. Minsan binabasa sa ganito itsura. Hindi ligtas yan. Hindi safe yan. Ang daming tato. Hindi safe yan. Ganyan manamit, ganyan magbihis. Hindi safe yan. Minsan hinihiwalay natin. Hindi natin wini-welcome. Hindi safe yan. Bakit ko po gusto pakita sa inyo ito? Naalala niyo po yung sa own testimony before? Yes. Ganito yung buhok ko. Yes. May kulay pa. May balbas. May hikaw. Tinanggihan ako ng church. Pinalabas ako ng church. Ang sabi pa sa akin, you are not welcome here. Ngayon, hindi ko sinasabi sa iyo ito. Pagayahin mo ko.
Yung sakit na yun, bit ko noon. Noon, bit ko. Hindi na ako mag-church kasi hindi naman ako welcome eh. Pero dahil narinig ko yun, sabi ko, Lord, have mercy on me. Have grace on me. Alam niyo po kapatid, hindi sa basa ng tsura nakikita ang salvation natin. In this church, you are welcome. Kahit sino ka pa. Kahit ano ka pa. Kahit anong kulay ng suot mo. Kahit mahaba mo. Kahit anong kulay ng damit mo. You are welcome because Jesus Christ died for every one of us, kapatid. Amen. Pwede ang pangapapagpatan ng Diyos. Kaya habang ginagawa ko ng preaching na ito, nakalala ko yun. So imagine yun, the past. Hindi na ako galit doon. Kasi pinatawad na ako ng Panginoon. Hindi masama ang loob ko doon. Kasi winelcome naman ako ng Diyos eh. Amen. Minahal ako ng Diyos. Nalagahan ako ng Diyos. At ngayon, ginagamit tayo ng Diyos for the glory of God. For the glory of God. So, Diyos pa ako po. Amen. At alam nyo, nakakating tayo ng iba-ibang lugar dahil sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Because God loves us. In this church, you are welcome, kapatid. Welcome ka, church na ito. Amen. Ang Diyos ang pinipili. Hallelujah. Pero pag-aaral Panginoon. Pero lamang pag-aaral. Game! Conclusion na po. Kasi masyado ng madrama. But the grace of God is amazing grace. Pagpakaan natin ang Panginoon! That is amazing grace. Ang binigay sa atin ng Panginoon. Yung habang, yung awa ng Panginoon, yun ang the best. Na tinanggap natin, hindi lamang nung Pasko, dala-dala natin sa darating 2025. Amen? Nalala po natin yung kwento ng prodigal son. Gusto ko din po gamitin itong illustration. Kasi, ito tayo nun eh. We are lost. Di ba? We are lost. Yan. So 12, and the younger then sold, said to the father, Father, give me the portion of goods that falls to me. Minsan kapatid, nagsisimula ang separation kapag meron kang in-expect na portion. Give me the portion. Yung portion na tinatawag. Diba nalala natin? Nung nakuha niya yung portion niya, nilustay niya, winaluwal niya, ginamit niya kung saan-saan yung portion na tinanggap niya. Inubos niya lahat ng kanyang kayamanan. Nagpakasasa na sa buhay. Yung resources niya, naubos. Nawala ang resources. Alam niyo mga kapatid, kapag tinitouch natin ang ating sarili doon sa source, yung resources mo, hindi magtatagal. Mauubos. Di ba? Kaya naubos na, bumalik sa kanyang ama. Sabi niya, I am no longer worthy to be called your son. Tandaan mo kapatid, kailanman, you are not worthy. You are not worthy. Kailanman. Kaya nga sabi niya make me like one of your hired servant. Yung anak, ngayon, gusto mag-apply sa kanyang ama bilang empleyado na lang. He failed to realize na nung anak siya, lahat pwede niya makuha. Lahat ng blessing,
Nasa kanya. Ngayon, gusto niya nang i-earn. Sabi niya, di ba? Make me your hired servant. I-earn yung kanyang baka yung kanyang kakainin. Example, hindi natin naiintindihan to. Gawin natin ito sa mas mababaw. Ikaw nanay ka, tatay ka, yung mga anak mo, pumunta sa rep, binuksan yung rep, kumuha ng chocolate, mga pagkain, uminom, pagpapawalan mo ba? Why? Anak mo eh. Hindi mo pababawalan. Kasi yung right niya, meron siya right. Hindi tayo naghugas siya ng plato para sa mga kain. Meron siya right. Kasi anak mo siya. Nag-iintindihan po natin. Kaya dahil anak mo siya, meron siyang karapatan. Ngayon, ito, yung ating text ng silog, sa conclusion natin, sabi niya, I am no longer worthy. Can make me like one of your hired servant. Yung dati, may yung right niya, diba? Asa. Ngayon, dahil alam niya na sa'yo nagkamali at nagkulang. Alam niya eh. Before that, diba, nandun nga sa tinitingnan niya nga yung baboyan eh. Inisip niya mabuti yung baboy, may kinakain, no? Diba? Babalik ko sa akin, ama. At yung ama, sabi niya, for this son of mine was dead, and he is alive again. He was lost, and he is found. So they began to celebrate. Nung nakita ng ama ang kanyang anak, sabi niya, yan, dati, loss yan eh. Dati, death yan eh. Dati, madaming bisyo yan eh. Dati, basura yan. Walang silbi. Pero no, at napansin ko po dyan, so they began to celebrate. Alam niyo, this is a wake-up call sa atin lahat, mga kapatid. In this church, kapag may bumabalik, wini-welcome natin. Yes. Wini-welcome natin. Itong ama, kung paano niya welcome, imagine that. Kung nakita niya anak pa sa malayo, hindi niya hinintay lumapit. Siya mismo yung lumapit, patakbo sa kanyang anak. Open arms. Yakap niya. At began to celebrate. Alam niyo kapatid, heaven celebrate sa isang kaluluwa na bumalik sa Panginoon. But sometimes the church people did not celebrate to those who come back to God. Very sad. Sa church, dapat